Ang liham na muling bubuhay sa nakaraan. Nanginginig ang kamay ni Atty. Saria Ramos habang hawak ang isang lumang litrato. Isang lalaking nakangisi, isang mukhang hinding-hindi niya malilimutan kahit lumipas pa ang 100 taon. Don Tristano Arriaga. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang magarbong opisina sa Makati, biglang nanikip ang dibdib ni Sari. Ang mamahaling pabango sa hangin ay napalitan ng amoy ng basang lupa at takot. Ang malambot na karpet sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging matutulis na bato sa ilog ng Bukidnon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na kaba na 10 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Kasabay ng litrato ay isang maikling sulat na walang pangalan ng nagpadala. Nakasulat sa papel na tila pinunit mula sa isang lumang kwaderno. Atty. Ramos, tulungan mo kami. Babalik na siya sa kapangyarihan. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa isip niya, kasabay ng alaala ng malamig na tubig, ng mga sigaw sa dilim, ng desperadong pagtalon niya tungo sa kalayaan o kamatayan. Kanina lang, ilang oras pa lang ang nakalipas, siya ay si Atty. Saria Ramos, ang tinaguriang tinig ng mga inaapi. Nakatayo siya sa harap ng hukom, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Your Honor, nagsimula siya. Ang mga mata ay nakatuon sa nasasakdal. Isang mayamang negosyante na pilit ipinakasal ang kanyang menor de edad na anak sa isang kasosyo sa negosyo. Ang kasal ay isang sagradong pagsasama na nakabatay sa pag-ibig, hindi isang kontrata sa negosyo na isinasara sa pamamagitan ng pagbebenta ng kinabukasan ng isang bata. Bawat salita niya ay tumatagos, hindi lang sa tenga, kundi sa puso ng lahat ng nasa loob ng korte. Ang batas ay nilikha upang protektahan ang mga walang kalaban-laban, hindi para maging sandata ng mga makapangyarihan. Nang ihayag ng hukom ang hatol na guilty, umaling-awngaw ang palakpakan sa courtroom. Sinalubong siya ng mga yakap at pasasalamat mula sa pamilya ng batang babae. Ngumiti si Sari, isang ngiting sanay na siyang ipakita sa publiko. Isang ngiti ng tagumpay. Ngunit ngayong mag-isa na lang siya sa kanyang opisina, napalitan ng katahimikan ang ingay ng pagbubunyi. Ang tagumpay ay may kasamang kakaibang lungkot. Tumingin siya sa bintana, sa nagkikislapang mga ilaw ng syudad. Ang layo na nang narating niya mula sa liblib na baryo sa kabundukan ng Bukidnon. Ang layo na nang narating ni Sari Del Monte, ang batang walang boses, mula kay Atty. Saria Ramos na tagapagtanggol ng marami. Napahawak siya sa kanyang pulsuhan. Sa ilalim ng mamahaling relos, may isang maliit at halos hindi na makitang peklat. Isang paalala ng gabing iyon. Ang gabing tinakasan niya ang kanyang kapalaran. At ngayon, ang kapalarang iyon ay nagpadala ng sulat. Muli niyang tiningnan ang litrato. Ang nangisi ni Don Tristano ay tila ng aasar, isang multo mula sa nakaraan na sumusumpa na hindi siya kailanman palalayain. Sino ang nagpadala nito? Paano siya natunton? At ano ang ibig sabihin ng babalik na siya sa kapangyarihan? Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ibinalik niya ang sulat at litrato sa loob ng sobre. Ngunit bago niya ito tuluyang isara, may napansin siyang isang sulat kamay sa likod ng litrato. Maliit, nanginginig, at tila isinulat nang nagmamadali. Binaligtad niya ito. Hindi lang ikaw ang biktima niya. Hindi na nakatulog si Saria ng gabing iyon. Ang mga salitang, hindi lang ikaw ang biktima niya, ay tila isang multong bumubulong sa kanyang tenga. Ginigising ang lahat ng sakit na akala niya ay matagal na niyang nailibing. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Nag-book siya ng pinakamaagang flight papuntang Cagayan de Oro. Nagpaalam siya sa kanyang law firm na kailangan niya ng 1 linggong emergency leave. Hindi na siya nagbigay ng maraming detalye.
Habang lumilipad ang eroplano palayo sa magulong syudad ng Maynila, nakadungaw si Sari sa bintana. Ang mga nagtataasang gusali ay unti-unting lumiliit hanggang sa maging parang mga laruan na lang. Sa ibaba, isang panibagong tanawin ang sumalubong sa kanya. Malawak na lunti ang kabukiran, mga bundok na nababalutan ng ulap. Ito ang mundo niya dati. Isang mundong simple, tahimik, pero puno ng mga alaalang masalimuot. Huminga siya ng malalim nang lumapag ang eroplano. Ang hangin sa probinsya, may kakaibang amoy, pinaghalong amoy ng lupa, halaman, at pamilyar na init. Isang pakiramdam ng pag-uwi, ngunit may kasamang kaba. Sa waiting area, agad siyang namataan ng 2 taong pinakamamahal niya sa mundo. "Anak!" Naiiyak na sigaw ni Minette, ang kanyang ina-inahan. Mabilis itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ni Sari ang init at pagmamahal sa yakap nito. Isang pagmamahal na bumuo sa kanya muli. "Nanay, namiss ko po kayo," bulong ni Sari habang ginagantihan ng yakap. "Abay, hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka. Na-surprise kami sa'yo," sabi ni Minette habang pinupunasan ng luha at hinahaplos ang kanyang mukha. "Tingnan mo nga naman, lalo kang gumanda, abogada." Kasunod nito ay si Lando, ang kanyang itay. Mas matanda na itong tingnan ngayon, mas marami na ang guhit sa mukha. Pero ang mga mata nito ay ganoon pa rin, malumanay at puno ng kabaitan. "Tay, Sari anak," sabi ni Lando at niyakap din siya. Ngunit napansin ni Sari na ang yakap nito ay hindi kasing higpit ng kay Minette. Mabilis lang at ang nangiti nito ay hindi umabot sa mga mata. May kung anong bigat sa likod niyon. "Nag-abala pa po kayo na sunduin ako." "Ano ka ba? Siyempre susunduin namin ang aming nag-iisang abogada," sagot ni Lando. Pilit na pinapasigla ang boses. Ang biyahe pauwi sa kanilang simpleng bahay ay puno ng masasayang kwentuhan mula kay Minette. Sunod-sunod ang tanong nito tungkol sa trabaho niya, sa buhay niya sa Maynila. Si Sari naman ay masayang sumasagot. Pero ang isang bahagi ng kanyang isip ay nakamasid kay Lando na tahimik lang na nagmamaneho. Paminsan-minsan ay sumusulyap ito sa kanya sa rearview mirror at kapag nagtatama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiiwas ng tingin. May mali. Alam niyang may mali. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ipinaghanda siya ni Minette ng lahat ng kanyang paboritong pagkain. Sinigang na baboy, pritong isda at mainit na kanin. "Pasensya ka na anak, kung ito lang ang handa namin," sabi ni Minette. "Nay, ito po ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo para sa akin," nakangiting sagot ni Sari. Sinubukan niyang gawing normal ang lahat. Kinwento niya ang kasong huli niyang napanalo. Ang saya niya nang ikwento niya kung paano niya naipagtanggol ang isang batang babae. "Talagang ipinanganak ka para dyan anak, para magbigay ng boses sa mga hindi naririnig," proud na sabi ni Minette. Huminga ng malalim si Sari. Ito na ang pagkakataon. Speaking of giving voice, narinig ko po ang balita. Tatakbo daw po bilang gobernador si Don Tristano Arriaga. Biglang tumahimik ang buong kusina. Isang malakas na kalansing ang bumasag sa katahimikan. Nahulog ni Lando ang kanyang kutsara. Kumalat ang sabaw ng sinigang sa mesa. "Ay nako, ang clumsy ko naman," sabi ni Lando. Ang boses ay nanginginig habang pinupulot ang kutsara. Halatang halata ang kaba sa kanyang mukha. "Lando, okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Minette. Mabilis itong kumuha ng basahan. "Oo, okay lang ako. Napaso lang siguro." Palusot nito, hindi makatingin ng diretso kay Sari. "Hayaan mo na ang politika dito anak. Magulo yan," mabilis na sabi ni Minette. Pilit na ibinabalik ang nangiti sa kanyang labi. "Kumain ka na lang. Lalamig yang pagkain mo." Hindi na umimik si Sari, pero malinaw na sa kanya ang lahat. Ang pangalan pa lang ni Don Tristano ay nagdulot na ng takot
sa loob ng sarili niyang pamamahay. Nang hating gabi, hindi makatulog si Sari. Bumangon siya para uminom ng tubig. Ang buong bahay ay tahimik. Ngunit pagdaan niya sa tapat ng kwarto ng kanyang mga magulang, may narinig siyang mahinang boses. Nag-uusap sila. Idinikit niya ang tenga sa pader na gawa sa kahoy. Mahina, pero mariin ang boses ni Lando. Hindi natin siya dapat hinayaan bumalik dito, Minette. Pero anak natin siya, Lando. Karapatan niyang umuwi. Sagot ni Minette, umiiyak. Paano kung malaman niya? Paano kung magbalik ang lahat? Isang sandaling katahimikan. At ang huling narinig ni Sari ay ang mga salitang tumusok sa kanyang puso at nag-iwan ng isang malaking katanungan. Minette, huwag na nating buhayin ang mga patay. Mapapahamak lang si Sari. Huwag na nating buhayin ang mga patay. Ang mga salitang iyon ng kanyang itay Lando ay umalingaw-ngaw sa isip ni Saria habang minamaneho niya ang inarkilang kotse kinabukasan. Hindi ito mga salita ng simpleng pag-aalala. Ito ay mga salita ng isang taong may itinatagong malalim na takot. Isang takot na konektado kay Don Tristano Arriaga. Mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Hindi na ito tungkol lang sa kanya. May misteryong bumabalot sa pamilyang kumupkop sa kanya at hindi siya matatahimik hanggat hindi niya ito nalalaman. Ang unang destinasyon niya, ang dati niyang baryo, ang lugar na sabay niyang tinuring na tahanan at kulungan. Habang papalapit siya, halos walang nagbago. Ang daan ay bako-bako pa rin. Ang mga bahay na gawa sa kahoy at pawid ay ganoon pa rin. Tila pinatanda lang ng maraming tag-ulan at tag-araw. Nakita niya ang mga pamilyar na mukha, mga dating kalaro, mga kapitbahay na dati palangiti sa kanya. Pero ngayon, iba na. Nang makita siya ng mga ito, ang mga ngiti ay napapalitan ng pagkagulat. At pagkatapos ay ng pag-iwas, ang mga nagkukwentuhan sa tindahan ay biglang tumahimik. Ang mga batang naglalaro sa daan ay biglang tinawag ng kanilang mga ina, papasok ng bahay. Pader ng katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Huminto siya sa tapat ng isang bahay. Naalala niya ang matandang babae na nakatira dito, si Aling Nena. Dati, palagi siya nitong binibigyan ng candy. Kumatok siya sa pinto. Dahan-dahang bumukas ang siwang ng bintana. Sumilip si Aling Nena. Saglit na lumiwanag ang mukha nito sa pagkagulat at tuwa. Sari, ikaw na ba yan, Ija? Opo, Aling Nena. Ako po. Nakangiting sabi ni Sari. Ngunit ang nangiti ni Aling Nena ay mabilis na naglaho. Napalitan ito ng takot. Tumingin ito sa kaliwat kanan ng kalsada. Tila may hinahanap. Umalis ka na, Ija. Delikado dito para sa'yo. Pabulong nitong sabi at mabilis na isinara ang bintana. Isang malakas na kalabog ang naiwan. Napabuntong hininga si Sari. Ang takot na itinanim ni Don Tristano, 10 taon na ang nakakaraan, ay mas malalim pa pala ang ugat kaysa sa inaakala niya. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang stratehiya. Kung ayaw magsalita ng mga tao, kailangan niyang makita mismo ang halimaw. Nalaman niya na mayroon itong campaign rally sa plaza ng bayan. Ang plaza ay puno ng tao. May malakas na tugtugan, libreng pagkain, at mga banner na may nakangiting mukha ni Don Tristano Arriaga. Para sa kaunlaran ng Bukidnon, ang nakasulat. Naramdaman ni Sari ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Kaunlaran? Anong kaunlaran ang pinagsasabi niya kung ang mga tao ay nabubuhay sa takot? Hinanap niya ang isang sulok kung saan hindi siya mapapansin. Doon, pinanood niya si Don Tristano sa entablado. Hindi ito gaanong tumanda. Ang buhok ay may mga puti na, pero ang tindig ay ganoon pa rin. Arogante at puno ng kapangyarihan. Hinahalikan nito ang mga sanggol, inaakbayan ang mga magsasaka, at nagbibitaw ng mga matatamis na pangako. Isang perpektong politiko, isang perpektong sinungaling. Habang nagsasalita ito, hindi mapigilan ni Sari na mapakuyom ang kanyang mga kamao.
Bawat palakpak ng mga tao ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Nang matapos ang talumpati, bumaba si Don Tristano sa entablado at nakipagkamay sa mga tao. Nagkagulo ang lahat. Sa gitna ng siksikan, isang waiter na may dalang tray ng kape ang natumba. Tumalsik ang mainit na kape at ang iba ay tumama mismo sa braso ni Sari. "Aray! Miss, sorry! Pasensya na po!" sabi ng isang boses na lalaki. Humarap si Sari, handa nang magalit, ngunit natigilan siya. Ang lalaking nasa harap niya ay bana. Marahil ay kaedad niya. Maayos manamit, pero ang mukha ay puno ng sinserong pag-aalala. May dala itong panyo at mabilis na inabot sa kanya. "Nako, sorry talaga. Okay ka lang ba? Napasok ka ba?" "Okay lang ako," sagot ni Sari habang pinupunasan ang kanyang braso. "Mateo, halika rito." Isang malakas na boses ang tumawag. Napalingon ang lalaki at nakita ni Sari ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang pag-aalala ay napalitan ng kaba. Sa entablado, nakatingin sa kanila si Don Tristano, nakakunot ang noo. "Anak, ano pang ginagawa mo dyan, anak?" Ang lalaking ito ay anak ni Don Tristano Arriaga. Biglang nanlamig si Sari. "Sige na, kailangan ko nang umalis," mabilis na sabi ng lalaki si Mateo. Pero bago ito tuluyang tumalikod, lumapit ito sa kanya. Tila may idadagdag pa sa paghingi ng tawad. Ibinulong nito ang mga salita sa kanyang tenga. Sapat lang na siya ang makarinig sa gitna ng ingay. "Mag-ingat ka, attorney." At tulad ng isang bula, mabilis itong nawala sa gitna ng mga tao. Naiwan si Saria na tulala. Kilala siya nito at binalaan siya. Kinahapunan, sinubukan niyang pumunta sa munisipyo para tingnan ang mga lumang titulo ng lupa sa kanilang baryo. Umaasa siyang may makikitang pattern sa mga transaksyon ni Don Tristano. Ngunit binigo siya ng clerk sa records office. "Pasensya na po, ma'am. Ang mga records po para sa baryong yan, bago ang taong 2015 ay wala na po. Nasama po sa sunog na nangyari sa lumang bodega." Sunog? Isang napakakumbinyenteng sunog, bigo at pagod. Bumalik si Sari sa kanyang inarkilang kotse. Pakiramdam niya ay wala siyang mararating. Ang bawat daan na subukan niyang tahakin ay sarado. Ngunit pagdating niya sa sasakyan, may isang puting sobre na nakaipit sa kanyang windshield wiper. Kinabahan siya. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Sa loob, isang maliit na piraso ng papel lang ang laman. Nakasulat dito ang ilang salita. "Sementeryo, hating gabi, huwag magsasama ng iba." Ang hapunan sa mansyon ng mga Arriaga ay palaging isang seremonya ng katahimikan at pagkukunwari. Nakatayo sa gitna ng malawak na mesa ang naglalakihang putahe, lechon, alimango, at mamahaling alak. Ngunit para kay Mateo Arriaga, ang lahat ng pagkain ay walang lasa. Ang hangin sa loob ng kanilang mansyon ay masyadong mabigat, masyadong puno ng kapangyarihan ng isang tao. Isang napakagandang araw. Pagbasag ni Don Tristano sa katahimikan, ang boses niya ay dumadagundong sa buong silid, sanay na pinakikinggan. "Nakita niyo ba ang mga tao kanina, Mateo? Mahal na mahal nila ako. Alam nila kung sino ang tunay na mag-aangat sa kanila mula sa kahirapan." Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang kobyertos. Hindi siya sumagot. Tumangulang siya. Isang kilos na paulit-ulit na niyang ginagawa sa loob ng 28 taon. Sila ang mga simpleng tao, anak. Madaling makuha ang tiwala. Bigyan mo lang ng kaunting bigas, kaunting pangako. At habang buhay ka na nilang tatanawing Diyos. Pagpapatuloy ng kanyang ama, kasabay ng isang mayabang na tawa. Hindi makatingin ng diretso si Mateo sa mga mata nito. Sa halip, itinuon niya ang kanyang paningin sa kamay ng ama, mga kamay na sanay humawak ng pera at kapangyarihan, mga kamay na marumi. Pagkatapos ng hapunan, mabilis siyang nagpaalam at umakyat sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Dito lang siya nakakahinga ng maluwag.
Ang kanyang mundo ng mga blueprint at disenyo ay ang kanyang kanlungan mula sa maruming mundo ng kanyang ama. Isinara niya ang pinto at napasandal dito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang alaala ang bumalik. 15 taon na siya noon. Nagising siya sa gitna ng gabi dahil sa ingay mula sa opisina ng kanyang ama. Sinilip niya ito mula sa nakaawang na pinto. Nakita niya ang isang mag-asawang magsasaka na nakaluhod at umiiyak sa harap ni Don Tristano. Parang awa niyo na po, Don Tristano. Pagmamakaawa ng lalaki. Huwag niyo pong kunin ang anak namin. Ang boses ng kanyang ama ay malamig, walang emosyon. May utang kayo sa akin at iyon ang kabayaran. Mula sa gabing iyon, alam na ni Mateo ang tunay na pagkatao ng halimaw na tinatawag niyang ama. Ang takot na naramdaman niya para sa mag-asawa ay naging puot na lumaki sa loob ng kanyang dibdib sa paglipas ng mga taon. Idinilat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang puot na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob ngayon. Binuksan niya ang kanyang laptop. Siya ang nagpadala ng sulat kay Saria Ramos. Matagal na niyang sinusubaybayan ang karera ng abogadang iyon. Isang babaeng matapang na lumalaban para sa mga biktima ng mga katulad ng kanyang ama. Nakita niya rito ang isang pag-asa, pero natatakot siya. In-access niya ang isang hidden folder sa kanyang computer. Nandoon ang mga kopya ng mga lumang dokumento, mga bank record, mga kasunduan sa lupa na maingat niyang kinolekta sa loob ng maraming taon. Mga ebidensya ng pagnanakaw at pananamantala ng kanyang ama. Ito ang mga dokumentong ilalagay niya sa kahon. Kinontak niya ang isa sa mga tauhan niya sa construction site na pinagkakatiwalaan niya para ihatid ang mensahe sa kotse ni Saria. Kailangan niyang manatiling isang anino. Sa ngayon, nang sumapit ang hating gabi, tahimik siyang lumabas ng mansyon. Dala ang isang lumang kahon, nagmaneho siya papunta sa sementeryo. Ipinark niya ang kotse sa malayo at naglakad sa gitna ng mga puntod. Nagtago siya sa likod ng isang malaking mausoleo. Malamig ang hangin at tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ilang sandali pa, isang ilaw ng sasakyan ang tumanglaw sa daan. Isang babae ang bumaba. Si Saria Ramos. Kahit sa dilim, nakita ni Mateo ang determinasyon sa mukha nito. Walang bakas ng takot habang naglalakad ito papasok ng sementeryo. Huminto ito sa gitna, gaya ng sinabi sa sulat. Napahanga si Mateo. Ang tapang na nakikita niya kay Saria ay ang tapang na hinahangad niyang magkaroon din siya balang araw. Maingat niyang inilapag ang kahon sa isang puntod na malapit dito at mabilis na tumalikod, nagtago pabalik sa anino. Pinanood niya itong kunin ng kahon at umalis. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pitik ng pag-asa. Marahil, posible palang magbago ang lahat. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Ngunit ang kaba ay nandoon pa rin. Binuksan niya ang kanyang laptop at hinanap sa internet ang pangalan ni Saria. Lumabas ang isang news article tungkol sa huling kasong na panalo nito. May litrato ito. Nakatayo sa harap ng korte. Ang mukha ay seryoso, pero puno ng tagumpay. Hindi niya namalayan na nakangiti na pala siya habang tinititigan ang litrato. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi man lang kumatok. Napatayo ng tuwid si Mateo. Ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho. Nakatayo sa pintuan ng kanyang ama, si Don Tristano Arriaga. Ang mga mata nito ay matalim na nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Dahan-dahan itong pumasok at isinara ang pinto sa likuran nito. Ang hangin ay muling bumigat. Anak, may problema ba? Ang tanong ay simple, pero ang tono ay nagyayelo. Madaling araw na pero gising na gising pa rin ang diwa ni Saria. Nasa sahig siya ng kanyang silid sa bahay ni Nalando at Minette. Nakakalat sa paligid niya ang mga dokumentong galing sa kahon. Amoy ng lumang papel at alikabok ang nangingibabaw sa hangin. Ang mga nilalaman ng kahon ay mga lumang ledger, mga listahan ng mga pangalan, mga petsa
at mga halaga. Malinaw na ito ang mga anino ng transaksyon ni Don Tristano. Mga lupang binili, sa halagang halos ipinamigay lang, mga utang na biglang lumobo ang interes. Bawat pahina ay patunay ng kasakiman nito. Pamilyar sa kanya ang apelyido ng ilan sa mga pangalan. Mga dati niyang kapitbahay, mga pamilyang bigla na lang umalis sa kanilang baryo noon nang walang paalam. Ngunit may isang pangalan na paulit-ulit na lumitaw sa tabi ng pirma ni Don Tristano Arriaga, isang pangalan na halos magpayanig sa buong mundo niya. Lando Ramos. Nanigas ang kanyang mga kamay. Napahinto siya sa paghinga. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan, Lando Ramos. Nakasulat sa tabi nito ang mga salitang saksi, tagapamagitan. Hindi maaaring ang Itay Landoco, sabi niya sa sarili. Imposible. Baka ibang tao lang nakapangalan niya. Pero sa tabi ng pangalan ay may address. At iyon ang address ng dati nilang tinitirhan bago sila lumipat dito sa Cagayan de Oro. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang tatay niyang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng katapatan at kabutihan. Paanong nasangkot ang pangalan nito sa maruming gawain ni Don Tristano? Kailangan niya ng paliwanag. Ngunit hindi niya kayang tanungin ito ng direkta. Hindi pa. Dahan-dahan siyang tumayo. Tila ninanakaw ang bawat hakbang para hindi makalikha ng ingay. Kailangan niyang maghanap. Kahit ano, isang bagay na magpapatunay na nagkakamali lang siya. Naalala niya ang isang lumang baul na gawa sa kahoy sa ilalim ng kama ni Lando. At Minette, iyon ang lalagyan ng mga kayamanan ni Nanay Minette, mga lumang litrato, sulat at mga gamit na mahalaga dito. Maingat niyang sinilip ang kanyang mga magulang. Mahimbing ang tulog ng mga ito, pagod sa maghapong trabaho. Tahimik siya ngang pumasok sa kanilang silid. Dahan-dahan niyang hinila ang baul mula sa ilalim ng kama. Nang buksan niya ito, sumalubong sa kanya ang amoy ng nakaraan. Kinuha niya ang isang maliit na album. Sa bawat pahina, nakikita niya ang kabataan ni Minette. Mga litratong kupas na, ngunit sa isang pahina, isang litrato ang kumuha ng kanyang atensyon. Dalawang magandang dalaga. Ang isa ay si Nanay Minette niya. Mas bata, mas payat, pero ang nangiti ay ganoon pa rin. Katabi nito ay isang babaeng halos kamukhang kamukha nito, tila mas bata lang ng ilang taon. Pareho sila ng mga mata, pareho ng ngiti. Ngunit ang mga mata ng kasama nito ay may kakaibang kislap, isang kislap ng pagiging masayahin at walang muwang. Binaligtad ni Sari ang litrato. Sa likod nito, may sulat kamay ni Nanay Minette, kupas na dahil sa katagalan. Kasama ang aking pinakamamahal na kapatid, si Lira. Lira. Ang pangalan ay tila isang matalim na bagay na tumusok sa kanyang alaala. Lira. Saan niya narinig ang pangalang iyon? At pagkatapos, isang malamig na kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang fragment ng isang malayong alaala ang biglang lumitaw. Bata pa siya noon, marahil mga 7 o 8 taong gulang. Nagising siya sa gitna ng gabi dahil sa isang sigaw. Hindi isang malakas na sigaw, kundi isang pigil na ungol na puno ng sakit. Galing ito sa kwarto ni Lando at Minette. Sumilip siya sa pinto. Nakita niya ang kanyang Itay Lando na nakaupo sa gilid ng kama. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Binabangungot ito at sa gitna ng mga di maintindihang salita, isang pangalan ang paulit-ulit nitong binibigkas sa gitna ng kanyang mga hikbi. Lira. Patawad, Lira. Noon, hindi niya iyon naintindihan. Akala niya ay bahagi lang yon ng isang masamang panaginip. Ngunit ngayon, nanginginig ang mga kamay ni Sari habang ibinabalik ang litrato sa baul. 2 magkahiwalay na piraso ng palaisipan ang nasa harap niya ngayon. Ang pangalan ng kanyang Itay Lando sa mga dokumento ni Don Tristano at ang misteryosong pangalan ni Lira
na nagdudulot ng sakit sa kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang isip niya ay mabilis na nagtatrabaho. Ang galing niya bilang isang abogado ay biglang nanaig. Kailangan niya ng facts. Kailangan niya ng ebidensya. Binuksan niya ang kanyang web browser. Nag-type siya ng mga salita sa search bar. Lira Santos Bukidnon Death Unsolved Cases Bukidnon 2011. Ilang sandali. Walang lumalabas na importanteng resulta. Puro mga bagong balita. Dinagdagan niya ang kanyang search. Ginamit niya ang access niya sa mga online archive ng mga lumang dyaryo. Lira Santos River. At pagkatapos, lumabas ito. Isang maliit na artikulo mula sa isang lokal na pahayagan na scan at na-upload online. Halos hindi na mabasa ang mga salita. Ang petsa, October 17, 2011. Ang pamagat, dalaga, natagpo ang patay sa ilog. Pulisya, walang nakikitang foul play. Binasa niya ang nilalaman. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Natagpuan ang labi ng isang dalagang kinilalang si Lira Santos sa 50 taong gulang sa pampang ng Ilog Pulangi kahapon ng umaga. Ayon sa paunang investigasyon, isa itong aksidente ng pagkalunod. Walang nakikitang senyales ng foul play ang mga awtoridad. October 17, 2011. Nanlamig ang buong katawan ni Sari. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Kinuha niya ang kanyang pitaka at hinanap ang kanyang birth certificate. Ang pekeng birth certificate na ginawa para sa kanya ni Nalando at Minette para makapag-aral siya. Ang petsa ng kapanganakan niya doon ay gawa-gawa lang. Ngunit ang tunay na petsa na hindi niya kailanman malilimutan, ang petsa kung kailan siya natagpuan ni Nalando at Minette na palutang-lutang sa ilog ay malinaw sa kanyang isipan. November 5, 2011, wala pang 3 linggo. Wala pang 3 linggo matapos aksidenteng malunod si Lira sa parehong ilog kung saan siya natagpuang nag-aagaw buhay. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isang nakakakilabot na larawan. Hindi na hinintay ni Saria ang pagsikat ng araw. Bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na siya. Nakaupo sa sala, tahimik na naghihintay. Nasa ibabaw ng maliit na lamesa sa harap niya ang 2 ebidensya. Ang kupas na litrato ni Minette at Lira at ang nakaprint na kopya ng luma at malabong artikulo ng dyaryo. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto, huminga siya ng malalim. Pumasok si Minette. Kinukusot pa ang mga mata. Ngunit natigilan ito nang makita si Sari na seryosong nakaupo. "Anak, ang aga mo naman magising. May problema ba?" Nag-aalalang tanong ni Minette. Hindi sumagot si Sari. Itinuro lang niya ang mga papel sa mesa. Lumapit si Minette at tiningnan ang mga ito. Ang mukha niya ay biglang namutla na parang papel. Nanginginig niyang hinawakan ang litrato ng kanyang kapatid. "Saan mo ito nakuha?" Kasunod na lumabas si Lando. "Minette, sinong kausap mo?" Natigil din ito nang makita ang eksena. Ang kanyang mga mata ay napako sa artikulo ng dyaryo. Sa isang iglap, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. "Itay," nagsalita si Sari. Ang boses niya ay kalmado, pero malamig na parang yelo. "Sino si Lira?" Nagkatinginan si Nalando at Minette. Isang tingin na puno ng takot at sakit na 10 taon na nilang itinatago. "Anak, isang lumang kwento lang yan. Huwag mo nang alamin." Pilit nang ngumiting sabi ni Lando. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitago. "Huwag po tayong maglokohan, Sai," mariing sabi ni Sari. "Ang pangalan niyo po ay nasa mga dokumento ni Don Tristano at ang pangalan ni Lira ay paulit-ulit kong narinig sa mga bangungot niyo. Ngayon, sabihin niyo po sa akin ang totoo." Hindi na napigilan ni Minette. Humagulgol ito ng malakas. Isang tunog ng pighating matagal na niyang kinikimkim. Napaupo ito sa sahig, takip-takip ang mukha.
Ang pag-iyak ni Minette ang tuluyang bumasag sa pagpipigil ni Lando. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap ni Sari. Isang amang dating nakatayo ng tuwid at puno ng dangal, ngayoy nakaluhod na parang isang batang humihingi ng tawad. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako." Hikbi nito. Nagsimulang magkwento si Lando. Ang mga salita ay pira-pirasong lumalabas sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Si Lyra, kapatid ni Minette, ang pinakamasayahing dalaga sa buong baryo namin noon, simula niya. Pero ang kasayahan niyang iyon din ang napansin ni Don Tristano. Tumingala si Lando, ang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Gusto niya itong kunin, pilit na ipakasal. Katulad ng ginawa niya sa'yo, Sari. Pero lumaban si Lyra, matapang siya. Tindero lang ako sa bukid niya noon, isang hamak na tauhan. Pero naawa ako kay Lyra, kaya tinulungan ko siyang tumakas. Napatakip ng bibig si Sari. Isang gabi pinatakas ko siya. Nagkita kami sa tabi ng ilog, pero nahuli kami. Dumating si Don Tristano, galit na galit siya, isang halimaw. Nanginginig ang buong katawan ni Lando habang inaalala ang gabi ng lagim. Tinulak niya ako. At pagkatapos, sa harap ng mga mata ko, itinulak niya si Lyra sa malakas na agos ng ilog. "Wala akong nagawa," sigaw ni Lando. Ang boses ay basag. "Wala." Pagkatapos ay tinakot niya ako. Sinabi niya na kapag nagsalita ako, idadamay niya si Minette, ang mga magulang namin. Idadamay niya ang buong pamilya ko. Kaya nanahimik ako. Nanahimik ako habang ibinalita na aksidente ang pagkamatay niya. Binuhat ko ang konsensyang iyon araw-araw, gabi-gabi. Tumingin si Lando kay Sari. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperadong pagsamo. At pagkalipas ng ilang linggo, nakita ka namin. Sa parehong ilog na yon, palutang-lutang, nag-aagaw buhay. Akala ko isa kang anghel na pinadala ng Diyos. Isang pagkakataon para itama ang pagkakamali ko. Isang paraan para mabayaran ang kasalanan ko kay Lyra. Kaya kinupkop ka namin. Minahal na parang tunay na anak. Dahil sa pagliligtas sa'yo, pakiramdam ko ay naililigtas ko rin ang kaluluwa kong matagal nang patay. Natahimik ang buong bahay. Tanging ang mga hikbi na lang ni Lando at Minette ang maririnig. Si Sari ay hindi makagalaw. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting natunaw. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkabigla. Ang pakiramdam na pinagtaksilan siya ay napalitan ng isang napakalalim na awa at pagkaunawa. Ang buong buhay niya, ang kaligtasan niya ay nabuo mula sa isang trahedya. Ang pamilyang nagbigay sa kanya ng lahat ay may pasan-pasang krus na mas mabigat pa kaysa sa inaakala niya. Lumuhod din si Sari. Niyakap niya ang kanyang ama na patuloy na umiiyak. Niyakap niya ang ina na nawalan ng kapatid. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Atty. Saria Ramos. Siya si Sari, ang anak na nakikidalamhati sa sakit ng kanyang mga magulang. Habang magkakayakap silang tatlo sa gitna ng sahig, sa gitna ng katotohanang kaypait, biglang tumunog ang cellphone ni Sari. Kumawala siya sa yakap at kinuha ito mula sa mesa. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello?" Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na malamig, mayabang at puno ng panunuya. "Attorney Ramos," bati ni Don Tristano Arriaga. "Narinig ko na bumalik ka. Baka gusto mong pag-usapan natin ang tungkol sa utang na loob ng tatay-tatayan mo sa akin?" "Anak, may problema ba?" Nagyelo ang dugo sa mga ugat ni Mateo. Ang simpleng tanong ng kanyang ama ay may bigat ng isang hatol. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang laptop, ngunit huli na ang lahat. Wala po pa. Nagbabasa lang po ng balita." Pagsisinungaling niya, pero ang sarili niyang boses ay tila galing sa ibang tao.
Isang mapanuyang mamwangiti ang gumuhit sa labi ni Don Tristano. Pumasok ito sa loob ng opisina ni Mateo at isinara ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang bakal na rehas na ibinagsak. Balita? Tanong ni Don Tristano, dahan-dahang lumalapit. Ang balita tungkol sa matapang na abogadong si Saria Ramos? Ang batang minsan ko nang halos bilhin para sa sarili ko? Nanlamig ang buo niyang katawan. Pinagpawisan ng malamig ang kanyang noo. Hindi ko alam ang sinasabi niyo pa. Huwag na tayong maglokohan, Mateo, sabi ni Don Tristano. Huminto ito sa tabi ng isang malaking TV screen sa pader. Kinuha nito ang remote control. Akala mo ba, sa lahat ng yaman at kapangyarihan ko, ay hindi ko malalaman ang mga kilos ng sarili kong anak sa loob ng sarili kong pamamahay? Pinindot nito ang isang button. Bumukas ang screen at nagplay ang isang video. Isang itim at puting video na malinaw na kuha sa CCTV ang sementeryo. Isang anino ng lalaki ang maingat na naglalapag ng isang kahon sa isang puntod. Ang aninong yon ay siya. Paano? May mga mata at tenga ako sa lahat ng dako, Mateo. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang nag-iisang kahinaan ko. Ang nag-iisa kong anak. Sa isang iglap, ang takot na nararamdaman ni Mateo ay napalitan ng galit. Ang galit na matagal na niyang sinupil. Kaya totoo nga, maring sabi ni Mateo, napatayo. Lahat ng iniisip ko tungkol sa'yo, totoo. Isa kang halimaw. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mateo. Napakainit. Napakasakit. Nahilo siya sa lakas ng pagtama. Huwag mo akong tatawaging halimaw, sigaw ni Don Tristano. Ang muka ay namumula sa galit. Hindi mo alam ang mga sakripisyo ko. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Para sa pangalan natin. Para sa pamilya Arriaga. Pangalan? Tumawang mapait si Mateo. Hawak ang namamagang pisngi. Anong silbi ng pangalan kung nakatayo ito sa mga buto ng mga inosenteng tao? Anong silbi ng yaman kung galing ito sa luha ng mga inaapi? Wala kang alam. Dagok ni Don Tristano, itinuro siya. Mahina ka. Palagi kang naging mahina. Katulad ng iyong ina. Hinablot ni Don Tristano ang cellphone ni Mateo mula sa lamesa. Dahil sa kahinaan mong yan, kailangan kitang turuan ng leksyon. Binuksan ni Don Tristano ang pinto ng isang maliit na silid sa loob ng opisina. Isa itong walk-in vault, isang safe room na gawa sa bakal, walang bintana. Dito ka muna, mag-isip-isip ka sa katrayduran na ginawa mo sa sarili mong ama. Itinulak niya si Mateo papasok. Sinubukan ni Mateo na lumaban, pero mas malakas ang kanyang ama. Pahuwag! Isang malakas na kalabog ang narinig niya. Ang pinto ay isinara at narinig niya ang sunod-sunod na pag-click ng lock. Sinuntok niya ang pinto. Sumigaw siya. Ngunit ang pader ay makapal. Walang sino man ang makakarinig sa kanya. Sa labas ng vault, huminga ng malalim si Don Tristano. Inaayos ang kanyang damit na tila walang nangyari. Tiningnan niya ang cellphone ni Mateo. Nakita niya ang mga tawag nito sa isang pinagkakatiwalaang tauhan. Kinuha niya ang sarili niyang telepono at nag-dial. Renato? Malamig niyang utos. Kilala mo si Lando Ramos, di ba? Ang dating magsasaka sa lupain ko sa Bukidnon. Opo, sir. Bisitahin niyo siya. Ngayon din, dalawa lang kayo. Huwag kayong mag-iingay. At ipaalala niyo sa kanya ang nakaraan. Ipaalala niyo sa kanya kung ano ang nangyayari sa mga taong kumakalaban sa akin. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa pinto ng vault kung saan nakakulong ang kanyang anak. Matututo ka rin, Mateo. Bulong niya sa sarili. Sa mundong ito, ang mababait at mahihina, sila ang laging unang namamatay. Sa loob ng madilim at maliit na silid, napasandal si Mateo sa pader at napaupo sa sahig. Ang galit ay napalitan ng desperasyon. Nasa panganib si Sari, nasa panganib si Lando at Minette. At wala siyang magawa.
Sinipa niya ang pinto sa galit at frustrasyon. "Wala kang kwenta!" sigaw niya sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagwawala, tumingala siya at sa kisame, sa isang sulok, may nakita siyang isang maliit na pag-asa. Isang lumang ventilation grill, isang daanan ng hangin na marahil ay konektado sa labas. Maliit ito, makipot, ngunit iyon na lang ang natitira niyang pag-asa. Pagkatapos ng tawag ni Don Tristano, ang bahay ni Nalando at Minette ay napuno ng isang nakakabinging katahimikan. Magkayakap pa rin sila, sinusubukang humanap ng lakas sa isa't isa. Ngunit ang banta sa boses ni Don Tristano ay nag-iwan ng isang malamig na takot sa hangin. "Anong gagawin natin, anak?" Basag na tanong ni Minette. Ang muka ay basang-basa ng luha. Tumingin si Sari sa kanyang ama. Nakita niya ang pagbabalik ng takot sa mga mata nito. Ang parehong takot na nagpatahimik dito sa loob ng 10 taon. "Lalaban po tayo, Nay." Matatag na sagot ni Sari kahit na ang sarili niyang puso ay kumakabog sa kaba. "Magkasama po tayo. Itay, kailangan ko po kayo. Kayo po ang susi. Ang testimonya niyo ang magpapakulong kay Don Tristano." Tumango si Lando pero hindi ito makapagsalita. Ang tapang na sandali niyang naramdaman kanina ay unti-unting nauubo, pinapalitan ng mga alaalang puno ng dahas at panganib. Ilang sandali pa, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Walang ingay ng makina, tila sadyang pinatay bago pa man makarating. 2 malalaking lalaki ang bumaba. Hindi sila kumatok. Dahan-dahan lang nilang itinulak ang pinto na hindi pala nakalock. Hindi sila nagsalita. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon. Pumasok sila sa sala na parang pag-aari nila ang lugar. Ang isa ay tumayo sa may pinto, habang ang isa naman ay dahan-dahang lumapit sa mesa. "Sino kayo?" Nanginginig na tanong ni Lando, habang inilalagay si Minette sa kanyang likuran. Hindi sumagot ang lalaki. May kinuha ito mula sa isang sako na dala niya. Isang manok. Isang patay na manok. Ang leeg nito ay basag. Walang salitang inilapag ng lalaki ang patay na manok sa gitna mismo ng lamesa, sa ibabaw ng litrato ni Lyra at ng artikulo ng dyaryo. Tiningnan niya si Lando nang diretso sa mata. Pagkatapos ay kay Minette at ang huli ay kay Sari. Isang tingin na mas malinaw pa sa anumang salita. Isang tingin na nagsasabing, "Ito ang mangyayari sa inyo." Pagkatapos, tumalikod sila at tahimik na umalis na tila walang nangyari. Naiwan ang 3 na nakatitig sa karimari-marim na paalala sa ibabaw ng kanilang mesa. Nagsimulang humikbi ng malakas si Minette. Si Lando naman ay napasandal sa pader. Ang mga binti ay tila hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. "Hindi ko kaya," bulong ni Lando. "Minette, Sari, patawarin niyo ako. Hindi ko kayang isakripisyo pa ang isa sa inyo." Hindi na ulit. Kinuha ni Lando ang cellphone. Hinanap ang numero ni Sari. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. "Itay, wag po." Pagmamakaawa ni Sari. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Lando. Pinindot nito ang call button. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ni Sari. Kahit na magkatabi lang sila, isang simbolikong tawag. "Anak!" Umiiyak na, sabi ni Lando sa kabilang linya. Kahit naririnig niya ang sarili niyang boses sa silid. "Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kaya. Hindi ako pwedeng tumestigo. Kalimutan mo na ang lahat. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito." "Itay." Ngunit ibinaba na ni Lando ang tawag. Ibinalibag nito ang telepono sa sahig. Sa parehong sandali, sa isang hotel sa bayan, nanonood si Sari ng balita sa TV. Nagsimula na ang biglaang press conference ni Don Tristano Arriaga. Nakatayo ito sa podium, ang mukha ay puno ng pekeng kalungkutan at kabutihan. "Mga kababayan," simula ni Don Tristano, "labis kong ikinalulungkot ang mga paninirang ibinabato sa akin
ng isang abogadong nagngangalang Saria Ramos. Naiintindihan ko ang kanyang galit. Noong siya ay bata pa, ang kanyang pamilya ay lumapit sa akin para sa isang kasunduan, isang kasal, na sa huli ay hindi natuloy. Marahil ay dala niya ang sakit na iyon hanggang ngayon. Ipinakita ni Don Tristano sa kamera ang isang pekeng dokumento. Ito ay patunay na tinulungan ko pa ang kanyang pamilya noon. Ngunit ngayon, dahil sa personal na galit, sinusubukan niyang sirain ang pangalan ko. Sunod-sunod na kasinungalingan. Perpektong mga kasinungalingan na madaling paniwalaan ng publiko. Pakiramdam ni Sari ay gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Wala na ang kanyang pinakamahalagang saksi. Ang kanyang kredibilidad ay sinira sa harap ng buong bansa. Ang mga dokumentong hawak niya ay wala ng silbi kung walang testimonya. Natalo na siya. Lahat ay nawala. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang babaeng matapang na tumayo sa korte, ilang araw lang ang nakalipas, ay biglang naging isang batang babaeng walang kalaban-laban. Ang attorney Saria Ramos ay naglaho at ang naiwan ay si Sari Del Monte, ang batang babaeng minsan nang tinakasan ang kanyang kapalaran para lang matuklasan na hinahabol pa rin siya nito kahit saan siya magpunta. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, humagulgol siya ng walang tigil. Isang iyak ng kabiguan. Isang iyak ng isang taong tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may biglang kumatok sa pinto ng kanyang silid. Isang mahinang katok. Nag-aalangan. "Sino yan?" tanong niya. Ang boses ay paos. Walang sumagot. Kumatok ulit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang lumapit sa pinto. Sino ang pupunta sa kanya sa ganitong oras? Binuksan niya ang pinto. Sa labas, nakatayo ang 2 taong hindi niya inaasahang makita. Ang kanyang tunay na mga magulang, si Gorio at si Althea Del Monte. Ang kanilang mga mukha ay payat, sunog sa araw, at puno ng mga guhit ng pagsisisi at kahihiyan. "Anak," nagsalita ang kanyang tunay na ama. Ang boses ay nanginginig. "Tulungan mo ang pamilya mo." Madilim ang sala. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa buwan na sumisilip sa siwang ng bintana. Nakaupo si Lando sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay isa siyang duwag. Ang imahe ng patay na manok ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang malinaw na mensahe, isang paalala ng gabing iyon sa ilog. Ang gabing namatay si Lira at namatay na rin ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Pinatahimik siya ng takot noon. At ngayon, pagkalipas ng 10 taon, ang parehong takot ang muling nagpatahimik sa kanya. Dinuwag na naman siya. Binigo niya si Lira noon at ngayon, binigo niya si Sari. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto. Pumasok si Minette. Hindi binuksan ang ilaw. Naupo ito sa tabi niya sa dilim. Hindi ito nagsalita. Hinawakan lang nito ang kanyang kamay. "Wala na, Minette." Basag na bulong ni Lando. "Natalo na naman tayo." Hinigpitan ni Minette ang hawak sa kamay niya. Nang magsalita ito, ang boses nito ay hindi na umiiyak. Ito ay kalmado. Ngunit may bigat at tapang na ngayon lang narinig ni Lando. "Isang beses na tayong nagpatalo sa takot, Lando," mahinang sabi ni Minette. "Isang beses na tayong nanahimik at dahil doon, 10 taon nating pasan-pasan ang bigat sa ating dibdib. Gusto mo pa bang dagdagan yan habang buhay?" Hindi nakasagot si Lando. Ang pagtahimik natin noon ang pumatay kay Lira sa pangalawang pagkakataon. Pagpapatuloy ni Minette, ang boses ay nagsimulang manginig sa pigil na emosyon. "Kung tatahimik tayo ulit ngayon, para na rin nating pinapatay ang kinabukasan ni Sari, ang kinabukasan na ipinaglaban niya." Tumingin si Minette sa kanya at kahit madilim, naramdaman ni Lando ang sidhi ng mga mata nito.
Hindi na tayo mga alipin ng takot, Lando. Utang natin ito kay Lyra at kay Sari. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Ang mga salita ni Minette ay tila mga patak ng tubig sa isang tuyong lupa. Dahan-dahang binuhay nito ang isang bagay sa loob ni Lando. Isang bagay na akala niya ay matagal nang patay, ang kanyang tapang. Kasabay noon, may mahinang katok silang narinig sa kanilang pinto. Nagkatinginan sila, puno ng kaba. Dahan-dahang tumayo si Lando at sumilip sa bintana. Sa labas, sa liwanag ng buwan, nakatayo ang dalawang anino, isang lalaki at isang babae, payat. Mukhang pagod. Ang mga magulang ni Sari, sina Gorio at Althea Del Monte. Binuksan ni Lando ang pinto. Pumasok ang mag-asawa, nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. Pasensya na sa abala, nanginginig na sabi ni Gorio. Narinig namin ang balita na binaligtad ni Don Tristano ang kwento laban sa aming anak. Alam namin na wala kaming karapatan. Umiiyak na, sabi ni Althea. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa kanya. Pero parang awa niyo na. Huwag niyo siyang pabayaan. Kayo na lang ang pamilya niya. Tinatakot din kami ni Don Tristano. Pag-amin ni Gorio, ang buong baryo. Sinabi niya na kapag may nagsalita, lahat kami ay mawawalan ng lupang sinasaka, ng kabuhayan. Ang kwento ng mga Del Monte, ang tapang sa boses ni Minette, ang alaala ni Lyra, at ang mukha ni Sari na puno ng kabiguan. Lahat ng iyon ay nagsama-sama sa isip at puso ni Lando. Dahan-dahan, tumayo siya ng tuwid. Ang dating hukot na balikat dahil sa bigat ng konsensya ay dahan-dahang umunat. Tumingin siya kay Minette at nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng kanyang asawa. Tumingin siya sa mga magulang ni Sari at nakita niya ang desperasyon ng buong komunidad. Hindi na ito tungkol sa takot niya. Ito ay tungkol sa pag-asa ng lahat. Kinuha niya ang cellphone na ibinalibag niya kanina. Buti na lang at buo pa. Hinanap niya ulit ang numero ni Sari. Anak, sabi niya nang sagutin ito ni Sari, ang boses ay paos pa rin sa pag-iyak. Anak, makinig ka sa akin. Huminga siya ng malalim. Magkita tayo, lalaban ako. Nang maibaba niya ang tawag, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang pagkatao. Nagkatinginan sila ni Minette at ngumiti sa isa't isa sa unang pagkakataon sa buong araw na yon. Isang ngiti ng pag-asa. Sabay silang naghanda ni Minette para umalis at puntahan si Sari sa hotel. Ngunit pagbukas nila ng pinto, isang figura ang halos bumagsak sa kanilang harapan. Isang binatang lalaki. Ang damit ay puno ng dumi at grasa. Ang mukha ay may mga galos at humihingal ito na tila tinakbuhan niya ang kamatayan. Napatulala sila. Ang binatang ito ay si Mateo Arriaga. Tulungan niyo po ako, sabi ni Mateo sa pagitan ng kanyang paghingal. Inilahad nito ang isang maliit na bagay, isang USB flash drive. Mayroon akong kailangang ibigay kay Attorney Ramos. Kinabukasan ang sikat ng araw ay tila may dalang bagong pag-asa. Ngunit ang hangin sa labas ng munisipyo ng bayan ay mabigat sa tensyon. Puno ito ng mga reporter, mga cameraman at mga usisero. 2 kampo ang nabuo. Sa isang panig, naroon ang mga taga-suporta ni Don Tristano. May dalang mga placard at sumisigaw ng kanyang pangalan. Sa kabilang panig, naroon ang katahimikan. Sa gitna ng katahimikang yon, tumayo si Attorney Saria Ramos sa harap ng isang makeshift podium. Sa likod niya, nakatayo ang kanyang 2 pamilya, sina Lando at Minette. At sa tabi nila, sina Gorio at Althea Del Monte. Kasama rin nila si Mateo, nakatayo sa isang sulok, ang mukha ay seryoso at determinado. Salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Sari, ang boses ay kalmado at malinaw, pinalalakas ng isang mikropono. Nandito ako ngayon hindi para maghasik ng galit, kundi para isiwalat ang katotohanan. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash.
Ang mga reporter ay naghanda. Marami sa inyo ang narinig na ang aking pagbabalik ay dahil sa personal na galit. Ngunit ang kwento ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa isang dalagang nagngangalang Lyra Santos. Sa hudyat ni Sari, lumapit si Lando sa mikropono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit nang tingnan niya si Sari at si Minette, nakahanap siya ng lakas. Ako po si Lando Ramos. Simula niya, ang boses ay garalgal sa simula. At ako po ay isang saksi. Ikinuwento ni Lando ang lahat. Ang bawat detalye, ang panggigipit ni Don Tristano kay Lyra, ang pagtulong niya sa dalaga para tumakas, ang malagim na gabi sa tabi ng ilog, ang pagtulak ni Don Tristano, ang mga banta. Lahat. Bawat salita niya ay tila isang dagok sa mga nakikinig. Ang dating maingay na paligid ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Tanging ang boses lang ni Lando at ang mga hikbi ni Minette ang maririnig. Habang nagsasalita si Lando, isang magarang sasakyan ang humarurot at huminto, malapit sa crowd. Bumaba si Don Tristano Arriaga kasama ang kanyang mga alalay. Ang mukha niya ay puno ng galit na hindi na maitago. Mga kasinungalingan. Sigaw niya, pilit na lumalapit sa podium. Huwag kayong maniwala sa mga desperadong paninirang iyan. Hinarang siya ng ilang pulis, ngunit ang kanyang boses ay malakas at dumadagundong. Kalmadong humarap si Sari sa kanya. Don Tristano, kung kasinungalingan ang lahat ng ito, marahil ay maipapaliwanag mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ibinigay ni Sari ang USB kay Mateo. Isinaksak ito ni Mateo sa isang laptop na konektado sa malalaking speaker. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang boses ni Don Tristano galing sa isang recording. Mahina ka. Palagi kang naging mahina, katulad ng iyong ina. Iyon ang simula ng recording ng pag-uusap nila ni Mateo sa loob ng opisina. Ang pag-amin niya sa lahat. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, para sa pangalan natin. Sunod-sunod. Bawat salita ay isang pag-amin. Bawat pangungusap ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Namilog ang mga mata ni Don Tristano. Tumingin siya kay Mateo na puno ng pagtataksil. At pagkatapos ay ibinaling niya ang galit niya kay Sari at sa pamilya nito. Nang matapos ang recording, wala nang makapagsalita. Ang mga taga-suporta ni Don Tristano ay nanahimik. Ang mga placard ay dahan-dahang ibinaba. Sa gitna ng katahimikan, sumigaw si Don Tristano. Ang boses ay puno ng desperasyon at pagkapuot. Tumingin siya sa mga magulang ni Sari, kina Goryo at Althea. At kayo, sigaw niya, itinuturo ang mag-asawa. Mga walang utang na loob, kung hindi dahil sa akin, gutom pa rin ang pamilya mo. Ito na ang sandali. Ang sandaling hinintay ni Sari sa loob ng 10 taon. Humarap siya kay Don Tristano. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o galit. Ang mga ito ay puno ng awa at ng isang matatag na kapayapaan. Mas mabuti ng gutom ang sikmura. Sagot niya, ang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at tumatagos sa puso ng lahat ng nakarinig. Kaysa alipin ang kaluluwa. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Don Tristano. Isang hatol na mas mabigat pa kaysa sa anumang hatol ng korte. Kasabay noon, dumating ang isang van ng mga pulis. Lumapit ang hepe kay Don Tristano. Don Tristano Arriaga, inaaresto ka namin para sa pagpatay kay Lyra Santos at sa marami pang kaso na isasampal laban sa'yo. Habang pinoposasan siya, ang dating makapangyarihang Don ay tila isang basang sisiw. Nagpupumiglas siya, sumisigaw. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ngunit si Mateo ay tumingin lang sa kanya. Ang mukha ay pinaghalong lungkot at kalayaan. Sa gitna ng kaguluhan ng mga kamera at mga pulis na naglalayo sa mga tao, napako ang tingin ni Sari sa kanyang mga tunay na magulang. Nakaluhod sila sa lupa.
Pareho silang nakaluhod, umiiyak ng walang tunog, hindi magawang itaas ang kanilang mga paningin para salubungin ang kanyang mga mata. Ang kanilang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng kahihiyan at pagsisisi. 1 taon ang lumipas. Ang hanging humahampas sa mga burol ng bukid noon ay tila mas magaan na ngayon. Ang takot na minsay bumalot sa buong baryo ay unti-unti nang napapalitan ng isang bagong himig. Isang himig ng pag-asa. Si Don Tristano Arriaga ay napatunayang nagkasala at ngayon ay nagdurusa sa bilangguan habang buhay. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno, ngunit hindi na bumalik sa Maynila si Saria. Ang laban niya ay hindi pala sa korte, kundi dito, sa lupang kanyang sinilangan. Gamit ang kanyang naipong pera at sa tulong ni Mateo na tuluyang tinalikuran ang lahat ng kayamanan ng kanyang ama, binili nila ang mga lupain na dating kinamkam ni Don Tristano. Ibinalik nila ang mga ito sa mga orihinal na may-ari, kasama na ang pamilya Del Monte. Sa araw na yon, pagkatapos ng kaguluhan sa munisipyo, lumapit si Sari sa kanyang mga magulang na nakaluhod pa rin sa lupa. Ang lahat ng tao sa paligid ay nakatingin, nag-aabang kung ano ang kanyang gagawin. Isusumpa ba niya sila? Tatalikuran? Dahan-dahan, yumuko si Sari. Hindi para pandirihan sila, kundi para abutin ang kanilang mga kamay. Itay, inay, bulong niya. Sa unang pagkakataon, nag-angat ng tingin ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng luha, puno ng sakit at pagsisisi. Patawarin mo kami, anak. Hikbi ng kanyang ina. Inalalaya ni Sari na tumayo ang kanyang mga magulang. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid. At pagkatapos, niyakap niya sila. Isang yakap na matagal na nilang hinintay. Isang yakap na naghilom sa mga sugat ng nakaraan. Hindi ako bumalik para magalit. Bulong ni Sari sa gitna ng kanilang pag-iyak. Bumalik ako para magturo ng pag-asa. At iyon nga ang kanyang ginawa. Sa gitna ng kanilang baryo, kung saan dating nakatayo ang isang lumang bodegang pag-aari ni Don Tristano, ngayon ay may isang bagong gusali na. Simple lang ito, gawa sa kahoy at kawayan, ngunit puno ng buhay. Sa harap, may isang karatulang nakasulat, Tinig ng Katarungan Community Center. Isang bahay paaralan para sa mga batang babae. Isang libreng legal aid clinic para sa mga kababaihan. Isang lugar kung saan ang bawat boses ay mahalaga at may karapatang marinig. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo si Sari sa isang maliit na burol. Tanaw ang buong baryo. Katabi niya si Mateo. Hindi sila magkasintahan, ngunit sila ay higit pa sa magkaibigan. Sila ay magkatuwang sa pagbuo ng isang bagong simula. Maganda ang disenyo mo, papuri ni Sari, habang pinagmamasdan ng gusali ng eskwelahan na dinisenyo ni Mateo. Ngumiti si Mateo. Maganda ang pangarap mo. Mula sa ibaba, nakikita nila ang mga bata na masayang nag-uuwian mula sa klase. Ang kanilang mga tawa ay musika sa pandinig. Ang bawat batang babaeng may hawak na aklat ay isang pangako ng isang mas magandang bukas. Lumapit sa kanila, sina Lando at Minette. May dalang mainit na kape. Umupo silang apat sa damuhan, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig, sakripisyo at pagpapatawad. Napangiti si Sari. Isang nangiting totoo, isang nangiting mapayapa. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tuluyan ng naglaho. Ang batang babae na minsay tumalon sa ilog para takasan ang kanyang kapalaran ay natagpuan ang kanyang tunay na tadhana, hindi sa pagtakas, kundi sa pagbabalik. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa yaman o titulo, kundi sa kakayahang magpatawad at magmahal muli.